Alam kong marami sa atin ang nooy nangangarap na makapagtrabaho o maging kabahagi man lang ng isang space agency tulad nga nitong NASA o National Aeronautic and Space Administration na ipapadala ka sa kalawakan bilang astronaut para kompletuhin ang isang misyon. Subalit na pag-iisipan mo rin ba kung gaano kadelikado ang mag-explore sa kalawakan na isang pagkakamali lang o pagmamalfunction ng iyong sinasakyan ay siguradong buhay mo dito ang magiging kapalit? Katulad nga nitong nagdaang mga dekada na mahigit 30 mga astronaut at mga cosmonaut na ang namatay dahil sa pagsabak ng delikadong space mission. Lubhang nakakatakot talaga ang kalawakan dahil sa kabila nga ng mga astronaut na nagtagumpay sa kanilang misyon at mapayapang nakabalik dito sa ating planeta, ay magugulat ka na lang sa kanilang mga na-encounter at sa kanilang mga pahayag habang binabaybay nila ang kalawakan. At ito nga ang dahilan kung bakit hindi na sila bumalik pa para sa isang space mission. Bago ang lahat, siguraduhin mo munang nakasubscribe ka sa channel na ito para updated ka lagi sa mga ganitong kwento. Maraming salamat po, simulan na natin ang kaalaman. Isang retired na sa astronaut si Dr. Story Musgrave at ito nga ang pangalawang astronaut na nakakumpleto ng 6 na space mission. At hindi mo rin mamalitin ang astronaut na ito dahil educated ito ng 6 na academic degrees. At dahil nga sa experience nito at qualification ay pinadala nga si Musgrave sa isang space mission at nagpayag ito sa mga interviews nang hindi ka panipaniwala tungkol sa kanyang nakita sa kalawakan. Ang sabi nito ay nakakita daw ito ng 6 to 8 foot na haba ng isang ahas na lumulutang sa kalawakan. At hindi lamang daw ito sa unang misyon na nakita niya, kundi kahit sa pangalawa niyang space mission. Mga kaibigan, ano naman kaya ang gagawin ng isang ahas sa kalawakan? At maraming ang nagpahayag na ito ay isa lamang daw hallucination ni Musgrave. At may naniniwala din naman na ang ahas daw na nakita ni Musgrave ay galing daw ito sa mga extraterrestrial. At ito nga ang dahilan kung bakit naniniwala na si Musgrave na totoo ang pagkakaroon ng mga alien. At nagpahayag nga ito si Musgrave sa mga interview na mahigit nasa 100 million years na daw na umiiral ang mga extraterrestrial at hindi daw natin masukat kung gaano na sila ka-advance pagdating sa mga teknolohiya. Alam naman natin na sa kalawakan ay walang sound waves na nag-travel dito at ang mga astronaut na nag-uusap ay gamit nila dito ang kanilang spacesuit at konektado nga ang kanilang misyon dito sa ating mundo. Kaya naman nakakapagpadala ng komunikasyon ang mga nasa baba sa mga astronaut na nasa kalawakan. At may isang di ka panipaniwalang insidente ang gumulat sa Chinese space program taong 2003. At ang astronaut na involved dito ay si Yang Liwei na ito nga ang kauna-unahang astronaut na ipinadala ng Chinese space program sa kalawakan. Ayon kay Yang Liwei, habang nakaupo daw ito sa loob ng space shuttle na nagpapalutang-lutang sa kalawakan, ay nakarinig daw ito ng paulit-ulit na pagkatok na para bagang may gustong pumasok sa loob ng kanyang sinasakyan. At ang tunog na kanyang narinig ay para daw itong pinupukpok na iron bucket gamit ang isang matigas na kahoy. Nakapagtataka ito dahil hindi maaaring makapaglikha ng tunog sa kalawakan. At kahit nga balot na balot si Yang Liwei ng kanyang spacesuit, ay malakas pa rin niyang naririnig ang kakilakilabot na pagkatok sa kanyang sinasakyang space shuttle. Dahil hindi nga nagtatravel ang mga tunog sa kalawakan, sa mission ng Apollo 10 taong 1969, habang ine-explore nilang mag-orbit sa buwan para nga ihanda ang mission ng Apollo 11 na lumapag at tumapak sa buwan, ay ano naman kaya itong nakakakilabot na tunog na kanilang narinig na tumagal daw ito ng mahigit 1 oras. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Richard. Yeah, it sounds like, outer space type music. Payag nga ng isang engineer ng US Space Agency
Ang tunog daw na naririnig nila dito ay ito daw ang interference ng radio command modules na sinasakyan nila. Subalit pinabulaanan nito ng isang crew ng Apollo 15 na hindi daw galing sa mundo ang tunog na naririnig ng 3 astronaut na lulan ng Apollo 10. Ano sa palagay ninyo? Ilang dekada na ring lumipas ang humanity's greatest achievement na unang pagtapak ng tao sa buwan na sila Neil Armstrong at Buzz Aldrin. At sumikat nga ang sinabi ni Armstrong habang malapit na niyang tapakan ang surface ng buwan na one small step for a man, one giant leap for mankind. Pero hindi mo ba alam na 2 minutes nang nakakatapak si Neil Armstrong sa buwan at sinabi niya ang nakakakilabot na pahayag na ito? These babies were huge, sir. Enormous. Oh God, you wouldn't believe it. I'm telling you, there are other spacecraft out here, lined up on the far side of the crater's edge. They're on the moon, watching us. Ayon kay Neil Armstrong, ay nakakita daw siya ng isang malaking spacecraft habang siya ay ilang minuto pa lang na tumatapak sa buwan. At ang nakapagtataka dito, ang pahayag ni Armstrong tungkol dito ay biglang naputol ang komunikasyon nito sa mundo sa loob lamang ng 2 minuto, na para bagang sinadya ito para hindi ito malaman ng buong sangkatauhan. Mga kaibigan, noon pa man ay marami ng mga insidente na nagpapatotoo tungkol sa pagkakaroon ng mga extraterrestrial. Dahil ang kalawakan ay lubhang napakamisteryo, lubhang nakakatakot, na hindi mo nga masagot kung tayo lang nga ba talaga ang nabubuhay sa napakalaking space na ito. O baka meron pa talagang ibang mga nilalang na alam na siguro ito ng malalaking gobyerno, ngunit hindi lang nila ito isinasa publiko. Baka nga kahit mga nagtatrabaho sa mga space agency sa panahon natin ngayon ay sinusuhunan lang siguro nila ang mga ito para hindi nila ilantad ang katotohanan tungkol sa pagkakaroon ng mga extraterrestrial. Palagay ko lang naman ito. Kayo, ano ba sa inyong palagay? Please comment down below. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Sa channel na ito ay lagi nating papasimulan ang kaalaman.